Ang pamunuan ng New Gen FM ay walang kinalaman o pananagutan sa anumang opinyon, suhestyon o kuro-kuro na inyong mapapakinggan mula sa tagapagsalita o mga tagapagsalita ng programang ito. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasayang papawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Dito lamang po sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Mga kapatid at mga kaibigan, saan man po kayo dako naroon sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, nawa kayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog, na inyo pong pansamantalang makakapili ngayon sa pag-aaral muli ng salita ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa ating pong mga kababayan, sa lahat ng ating mga radio listeners na nagpaunlak ng amin pong paanyaya kahapon para sa atin pong sa naganap nating joint fellowship dyan po sa Ikirino, sa Bayan ng Bulan, at maging ang bahay panambahan po natin dyan sa Barangay Gadgaron sa bayan po ng Matnog. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-attend. Nawa kayong lahat po ay pagpalain ng Panginoon. Nawa hindi lang yun ang una at huli nating pagsasama sa ating pagsamba sa Panginoon, mga kapatid, kundi hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, magsama-sama tayo, mga kapatid, sapagkat, mga kapatid, ito yung tamang panahon para tayo maganda sa pagbabalik ng Panginoon. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dito po sa Bayan ng Bulan, mga kapatid, sa tatlong congregation po na pinangangasiwaan ng ating pong pastor
Pastor Randy Rosario, pagbati po sa inyong family at pagbati din po sa tatlong congregation dyan po sa Magsaysay. Ang congregation po natin dyan, maging sa congregation natin dyan sa Iquirino at dito po sa sentro ng Bulan sa Santa Remedios. Mga kapatid, pagpala po sa pangalan ng ating Panginoon, pagbati po sa bawat isa sa atin. Maraming salamat din po sa Panginoon sa kanyang patuloy na proteksyon at pag-iingat sa bawat isa sa atin. At kung kayo po ay mayroong mga request, kung kayo po ay mayroong mga katanungan, at kung kayo po ay nais na mag-request ng libreng pag-aaral ng salita ng Diyos sa inyong mga tahanan, at kung kayo po ay dyan sa Matnog, pwede nyo pa akong tawagan o di kayo i-text mga kapatid sa CP number 0951-007-1231 0951-007-1231. Yan po ang ating contact number mga kapatid. At kung nais nyo pong magpadala ng mensahe tungkol sa karanasan nyo sa pagkikinig nyo ng salita ng Panginoon dito sa programang ito mga kapatid, amen, mag-text lamang po kayo o di kayo tumawag mga kapatid sa number na yan. Pagbati din po sa ating pong mga kapatiran dyan po sa Hinablan Oriental, amen, sa tahanan po na nila Sister Josephine Isibes. Thank you so much sa ating pong Panginoon na nagpapatuloy po ang gawain natin dyan, amen, at ang mga kapatiran natin dyan ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos, sa pakikinig ng salita ng Panginoon sa radio at maging sa regular nating Bible study. At pagpalain po kayo ng Panginoon dyan, amen, sina Sister Rowena, Sister Jenny Rose, sina Brother Rolly, Sister Rayleigh, Sister Mercy, Sister Jonah, and si Sister Maricel. Pagpalain po kayo ng Panginoon dyan, maging kay na Sister Lady. Amen. Good morning po. Ang biyaya po ng Panginoon ay sumayin nyo po. At pagbati din po sa ating mga kapatiran dyan sa Manurabi, maging sa sentro ng Matnog, at dyan po sa Kapul at dyan sa Barangay Kalintaan. Pagbati po sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo mga kapatid. Magpatuloy lamang tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At pagbati din po sa ating mga radio FB Live viewers, amen, sina Kuya Tonji Estayo, amen, dyan po sa Pangasinan. Kumusta po kayo Kuya Ton? Pagpalain po kayo ng Panginoon, ingatan po kayo ng Panginoon. Maging kay Sister Josephine Isebes, amen, good morning din po. Thank you so much for watching. Maging kay Sir Dario Tobias, good morning po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Good morning din po kay Sister Flor Dilin Talagtag. Thank you so much for watching. Sister Lita Sultan, amen. Sister Angelita Ligoro, Sister Merofi Glipo Fulo, thank you so much for watching, amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging kay Sister Gemma Guelas, amen. Good morning po. Pagpalain din po kayo ng Panginoon. Brother Andy Orozco, praise the Lord. At sa atin pong Senior Pastor, Pastor Randy Rosario, sila po ay nakikinig ngayon. Live po sila na sumusubaybay. Good morning po. Pagbati po sa inyo pong family, kay Ate Kakay, kay Angel, kay Zoe, amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Angelita Sagon, thank you so much for watching. And Sister Cherry Ikeda, dyan po sa Japan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sister Laura Gumban, maraming salamat po, amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging kay Onhi Aidigal, thank you so much for watching, amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Evelyn Punsalan and Sister Aida Ramos, Sister Margie Guitan Isiha, Sister Christy Disoyo, thank you so much for watching. Sister Cristita Bugayong and Brother Shandy Julian, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maging kay Sister Jonah May Samson, pagpalain po kayo ng Panginoon, amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo mga kapatid at mga kaibigan. Patuloy lamang po nating damhin ang pangusap ng Panginoon. Sister Lita Sultan, thank you so much for watching from Taguig City. And Sister Divine Ispila Guyal, maraming salamat po
sa inyong pagsubaybay. Sumayin niyo po ang biyaya, proteksyon at biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Narito po ang aking pong mga kasama, Brother Angelo and Brother Raymar. Brother Raymar, na sa inyo po ay babati, mga kapatid. Praise the Lord. Good morning po sa ating at isang mapagpalang umaga po. Praise the Lord. Sa lahat po na naka-tune in ngayon sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa at sa lahat ng mga live viewers, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At isa pong pagbati nga pala sa mga kapatid natin dyan sa Zone 7, lalo na kay Brother Miliardo at sa buong family na always naka-tune in sa programang ito, at sa mga kapatid natin po sa Barangay Aquino, sa Gotis family na ganun din ay always naka-tune in sa pakikinig sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa, at sa ating mga kapatid sa JP Laurel, si Brother Erwin na patuloy na masigasig sa paglilingkod sa ating Panginoon, at kay Brother Florence, patuloy po tayong magpakalakas sa paglilingkod sa ating Panginoon, at patuloy po kayong i-bless palalo ng ating Panginoon. At ganoon din po sa mga kapatid natin sa Barangay Managanaga, ang Madrona family at ang Abanyo family. Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat, at ganoon din po sa mga kapatid natin dyan sa may Santa Remedios, sa Soledad family, kinananay Puring, at sa lahat po ng umaattend ng kapatiran dyan sa Bible study sa bahay nila Nanay Puring. Good morning po sa inyong lahat. Praise the Lord. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. At narito ang ating isang pangasama, Brother Angelo. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At dalangin natin ang pagpapala ng Diyos ay sumaatin sa bawat isa. Mga kapatid, anumang ating kalagayan, anuman ating sitwasyon, magsama-sama po tayo sa pakikinig at pag-aaral ng mga salita po ng ating po Panginoon. Yamang nalalaman natin na ito po ay hindi nawawalang kabuluhan sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen. So, buksan lamang natin ang ating mga puso, buksan lamang natin ang ating mga isip, at isang tabi muna natin, mga kapatid, ang anumang mga pilosopiyang makatao, at hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Purihin ang Diyos at sa Kanya lamang ang lahat ng pagsamba. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat sa ating pong dalawang kasama. Amen. Praise God. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. At pagbati po kina Brother William and Brother Louie dyan po sa Barangay Aquino. Salamat sa Diyos sa inyo pong buhay na patuloy nyo pong ipinapagamit sa ating Panginoon. Nawa patuloy pa kayong gamitin ng Panginoon sa pag-aakay, amen, ng marami pang mga kaluluwa at dalhin sa ubasan ng ating Panginoon. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy na sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Jesucristo. Sister Brother Ricardo Magat, good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Thank you so much for watching. Amen. At sa hindi pagtatagal, mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Hilingin po natin sa Diyos ang kanyang gabay at patnubay sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa napakagandang pagkakataon na ito na muli, bagamat marami kaming mga kanya-kanyang mga obligasyon, responsibilidad at mga gampanin sa buhay. Ngunit salamat, Panginoon, na sa pagkakataong ito, pinagkakaisa mo ang aming mga espiritu upang makinig, maglaan ng oras upang pakinggan ang iyong banal na salita. Lord, tulungan mo po ang aming mga kababayan, ang aming mga radio listeners, FB Live viewers, Panginoon, anuman po ang kanilang mga kalagayan, anuman ang kanilang mga sitwasyon, Panginoon, dagdagan mo po ang kanilang mga pananampalataya tungkol sa iyong banal na salita. Nang bawat isa, O Diyos, ay patuloy na matugon ang kanilang pangailangang espiritual sa tulong mo, aming Panginoon. Lord Jesus, use your servant mightily. We pray for the double portion of your anointing, Panginoon. Mangusap ka po sa amin pong mga kababayan. Mangusap ka po sa mga nawawala ng pag-asa. Bigyan mo po ng pag-asa at bigyan mo po ng kagalingan ang mga nakakaranas ng karamdaman, Panginoon. At ang mga kababayan namin na alipin sa mga bisyo at kalayawan ng mundo, magulong tahanan, magulong buhay, pagkalooban mo po sila, O Diyos, ng kapayapaan at kalayaan, Panginoon, na kalayaan na hindi
kayang ibigay ng sanglibutan, kundi ikaw lamang ang tanging makapagbibigay nito. Kapayapaan sa buhay, kalayaan mula sa mga bisyo at kalayawan at kasalanan. Panginoon, patuloy mo kong buksan ang puso't isipan ng aming mga radio listeners and FB viewers, Panginoon. At sa lahat ng mga manunood pa ng episode na ito, praise God, ay patuloy mo rin po silang hipuin at pagpalain. Mangusap ka po sa kanila, Panginoon. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Brother Bernardo Matilde Lida Sidugin, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Sister Alma Sulayaw, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, mga kapatid, pwede nyo po kaming sabayan sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Amen. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia sa inyong pong mga tahanan, dito po mga kapatid sa Matthew chapter 9 verse 28 up to verse 31, mga kapatid. Praise God. Ganito po ang atin pong mapapakinggan, mga kapatid. Pakinggan natin ang salita ng Panginoon. At nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kanya ang mga lalaking bulag. At sinabi sa kanila ni Jesus, "Nagsisisampalataya baga kayo na magagawa ko ito?" Sinabi nila sa kanya, "Oo, Panginoon." Nang magkagayoy kanyang hinipo ang mga mata nila na sinasabi, "Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo." At nangadilat ang kanilang mga mata at mahigpit na ipinagbili ni Jesus sa kanila na sinasabi, "Ingatan ninyong sino may huwag makaalam nito." Datapwat sila'y nagsialis at kanilang inilathala ang kanyang kabantugan sa buong lupang yaon. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Maraming salamat sa Diyos. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. So, itong senaryo ito, mga kapatid, na kung saan, praise the Lord, ang Panginoong Hesus nang pumasok sa bahay, mga kapatid, ay may mga bulag na nagsilapit sa kanya. Amen. At sinabi ng Panginoon, "Nagsisampalataya baga kayo na magagawa ko ito?" At sinabi nila sa kanya, "Oo, Panginoon." Amen. Ang sabi ng Panginoon, nang magkagayoy kanyang hinipo ang mga mata nila na sinasabi, "Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo." Mga kapatid, pag-aralan natin, mga kapatid, ang paksang pinamagatang according to your faith. Alinsunod sa inyong pananampalataya. So, mga kapatid, amen, bawat isa sa atin ay mayroong pananampalataya. Amen. Naniniwala pa ako na may mga tao na mayroong pananampalataya sa Diyos. Karamihang mga tao may pananampalataya sa Diyos. May ilan-ilan lang na walang pananampalataya sa Diyos. Pero karamihan, mga kapatid, na tao ay mayroong pananampalataya sa atin pong Panginoong Jesucristo. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Lahat ng tao, mayroon pong kanya-kanyang mga pangangailangan sa buhay. At iniwala po ako, mga kapatid, na alam ng Diyos kung anuman ang pangangailangan natin, kung anuman ang sitwasyon natin, anuman ang kalagayan natin. Naniniwala po ako, mga kapatid, na alam at nakikita ng Panginoon kung ano ang kalagayan at sitwasyon na meron tayo ngayon. Marahil ikaw ay nasa sitwasyon na punong-puno ng problema. Marahil ngayon ikaw ay nasa sitwasyon na marami kang mga isipin. Marahil ikaw ngayon ay nasa sitwasyon na parang nawawala na ng pag-asa. At ikaw marahil ngayon, amen, ay nasa sitwasyon na meron kang karamdaman na marahil matagal mo nang iniinda at daladala. Pero mga kapatid, sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kapangyarihan, according to your faith, be it unto you, mga kapatid, ayon sa iyong pananampalataya. Kagaya po ng mga bulag na lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Tinanong sila ng ating Panginoon, "Naniniwala baga kayo na magagawa ko ito?" Amen. Alam na ng Panginoon na yung mga bulag na lumapit sa Kanya, hindi man yan magsalita, alam na ng Panginoon
ng kailangan ng mga bulag, walang iba kundi ang mga paningin nila. Sa ating paglapit sa Panginoon, mga kapatid, bago pa man tayo magsalita, alam na ng Panginoon kung ano ang pangangailangan natin. Bago pa man tayo humibik o dumaing sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid, alam na ng Diyos kung ano ang kalagayan natin. Alam na niya kung ano ang sitwasyon natin. At alam niya kung ano ang gagawin natin, mga kapatid. Sa paglapit natin sa Diyos, alam niya kung ano ang gagawin sa atin. Alam niya kung ano ang gagawin niya para sa atin ayon sa ating pangailangan, mga kapatid. Pero merong tinatanong ang Panginoon sa atin. Naniniwala ka ba o nananampalataya ka ba na yung kahilingan mo ay kayang ibigay ng ating Panginoon? Pero sa senaryong ito, mga kapatid, amen, ng mga bulag, praise God, isa lang ang kailangan ng mga bulag na ito. Walang iba kundi paningin. Amen. Pero sa atin, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, binulag ni Satanas ang tao upang hindi sumilang sa tao ang katotohanan na may Diyos na tumutugon sa lahat ng pangailangan ng tao. Ito yung katotohanan, mga kapatid. May iisang Diyos lamang, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na lumikha ng langit at ang lupa, na tinawag siyang anak nung siya'y nagtubos sa ating makasalanan. At sa ngayon, ang banal na Espiritu Santo na nangungusap sa bawat isa sa atin, saan man po kayo dako na lugar naroon, saan man po kayo lugar, mga kapatid, nandyan, nakikita at naabot po kayo ng ating Panginoong Hesus. Nangungusap po ang Panginoong Hesus sa inyo. Ito yung ayaw ng Diablo o ni Satanas na sumilang sa mga tao ang katotohanan na may Diyos na nagbibigay ng pag-asa at may Diyos na tumutugon sa lahat ng ating mga pangailangan. Pati nga mga kamalayan ng tao sa Diyos at Ebanghelyo ay kinuha pa ni Satanas. Binubulag pa ni Satanas ang tao, amen, mula sa katotohanan. Kaya may mga tao na iba-iba ang kanilang pananaw tungkol sa banal na kasulatan, iba-iba ang kanilang opinyon at iba-iba ang kanilang paniniwala tungkol sa kung sino ang ating Panginoong Jesucristo at kung sino ang tunay na Diyos. Sapagkat binubulag ni Satanas ang mga tao mula sa katotohanan. Sapagkat alam ni Satanas na kapag ang isang tao nalaman niya ang katotohanan, mga kapatid, lahat ng pangailangan ng tao ay susunod na mangyayari ito. Una na dyan, kaligtasan ng kaluluwa ng tao, mga kapatid. Amen. Ngunit, amen, ang sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4, mga kapatid, pakinggan po natin. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ito yung talata na nagpapatunay na binubulag ng Diyos ng sanglibutang ito. Sino yung Diyos ng sanglibutang ito? Walang iba kundi si Satanas. Pilit niyang binubulag ang tao, ang mga pag-iisip ng mga tao. Amen. Praise God. Ng mga hindi sumasampalataya. Kaya yung tao na hindi sumasampalataya, mga kapatid, amen, pilit na bubulagin pa ni Satanas. Ibig sabihin, Brother Rimar, wala ka ng pananampalataya sa Diyos. Kung baga hindi ka nananampalataya sa Diyos, pilit ka pang bubulagin ni Satanas para hindi sumilang sa iyo ang kaluwalhatian o ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ni Kristo. Sapagkat alam kasi ni Satanas na, kumbaga, by all means, ginagawa ni Satanas sa tao para lang ang tao ay mawala o kumbaga alisin yung kamalayan nila tungkol sa Panginoon. Pero mga kapatid, diyan nagkakamali si Satanas. Dahil sa umagang ito, ikaw kapatid at kaibigan na nakikinig ngayon, na sumusubaybay ngayon, mga kapatid, amen, marahil nung una wala kang pananampalataya sa Diyos. Marahil nung una wala kang interes sa salita ng Diyos. Pero ngayon, mga kapatid, amen, ang Diyos ay nangungusap sa atin. Ang Panginoong Hesus ay nagkumakatok, mga kapatid, sa ating mga puso na nangungusap na, anak, amen, totoo ako, totoo ang aking mga salita, mga kapatid, totoo ang ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kailangan muna, at sa pagkatong ito, mga kapatid, alamin muna natin, ano ba yung pananampalataya na tinatawag sa banal na kasulatan
Basahin natin ang Hebrews chapter 11 verse 1, mga kapatid. Pakinggan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ngayon, mga kapatid, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita, mga kapatid. Ito yung pananampalataya. Na naniniwala ka sa isang bagay na hindi mo nakikita sapagat ito ay personal mong nararanasan at nararamdaman. Walang iba, kagaya ng ating Diyos, mga kapatid. Ang Panginoong Jesucristo, siya po ay ang uri na niyang kalagayan na Espiritu, mga kapatid. Kaya ang sabi ng John chapter 4 verse 24, sambahin natin ang Diyos, Espiritu at katotohanan, sapagat ang orihinal na kalagayan ng Diyos, walang iba kundi Espiritu. Kaya nga siya nagkatawang tao sapagkat wala siyang laman, wala siyang dugo, mga kapatid, para maibuhos sa krus ng Kalbaryo. Kaya siya po ay nagkatawang tao. Ngayon, mga kapatid, saan natin makukuha itong tinatawag na pananampalataya? Sapagat sa paglapit natin sa Diyos, kailangan pananampalataya ang umiiral sa atin, mga kapatid. At upang matugunan yung ating mga pangangailangan, mga kapatid, amen, ng ating Panginoong Jesucristo. Upang matugunan yung ating mga, kasi sabi natin kanina, bawat isa sa atin mayroong mga kanya-kanyang pangangailangan. Mga kapatid, kagaya ng mga lalaking bulag na lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng Panginoon, nananampalataya baga kayo na magagawa ko ito? Sabi ng mga lalaking bulag, oo, Panginoon. So, ang inihingi o ang tinitingnan ng Panginoong Hesus, mga kapatid, sa tao, alam ng Diyos na may pangangailangan ka. Pero ang tinitingnan ng Diyos, mga kapatid, sa tao, hindi yung abilidad mo, hindi yung kakayahan mo, hindi yung talent mo, hindi yung kung anong meron ka. Ang tinitingnan o hinahanap ng Panginoong Hesus sa mga tao ngayon, walang iba kundi yung ating pananampalataya. Ngayon, papaano tayo o saan natin makukuha yung ating pananampalataya sa Diyos? Pakinggan natin ang Romans chapter 10, verse 17. Pakinggan natin, mga kapatid. Nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig na yan ay sa pamamagitan ng mga salita ni Kristo. Kaya, mga kapatid, mapalad ang nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Dahil sa pamamagitan nito, mga kapatid, na programa na patuloy na nangangaral ng katotohanan, mga kapatid, alas 5 ng madaling araw, amen, ay aming ipinaglilingkod sa inyo ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagat naniniwala kami, according to the Bible, mga kapatid, sa sinasabi ng Biblia in the book of Romans chapter 10 verse 17, faith comes from hearing, in hearing by the word of God, mga kapatid. Amen. Ang pananampalataya, mga kapatid, nanggagaling sa pakikinig ng mga salita ni Kristo. Kaya kung nais natin na magkaroon ng pananampalataya, mga kapatid at mga kaibigan, ang pinakasolusyon lang pala, Brother Raymar, Brother Angelo, sa tao, walang iba kundi Biblia. Pag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagat kapag ang tao ay naglaan ng oras at panahon para pag-aralan ang salita ni Kristo, ang tao ay magkakaroon ng pananampalataya. At yung pananampalataya na yan, mga kapatid at mga kaibigan, amen, ang magtutulak sa atin para umasa sa Diyos, para angkinin at para, mga kapatid, amen, tanggapin ang mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Nandyan na yung kagalingan, nandyan na yung, mga kapatid, kaliwanagan, nandyan na yung mga pangangailangan nating financial, nandyan yung pangangailangan nating spiritual, package deal po na ipagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung tayo man, mga kapatid, ay marahil nabulag noon sa katotohanan. Ngayon, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangangaral at pakikinig ng salita ni Kristo, patuloy tayong makinig, mga kapatid, at buksan ang ating mga puso at isipan. Ang Panginoong Hesus, mga kapatid, tutugunin niya ang ating mga pangangailangan. Yan ang dahilan kung bakit pilit naming ipinapangaral sa mga tao ang salita ni Kristo, sapagkat sa salita ni Kristo may kalayaan
Sa salita ni Kristo, dito uusbong yung ating pananampalataya. At yung pananampalataya na yan, mga kapatid, amen, praise God, yan ang magtutulak sa atin para sumunod sa Diyos, para maniwala sa salita ng Panginoon at sampalatayanan ang mga pangako ng Panginoon, mga kapatid, sa buhay ng bawat isa atin. Ang Diyos, mga kapatid, ay kumikilos depende sa kung ano o kung gaano kalaki ang ating pananampalataya. Kaya nga, mga kapatid, basahin natin yung Matthew chapter 9 verse 28. Pakinggan natin. At nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kanya ang mga lalaking bulag. At sinabi sa kanila ni Jesus, nagsisisampalataya baga kayo na magagawa ko ito? Sinabi nila sa kanya, Oo, Panginoon. Amen. Kaya, pagkatapos na tanungin ng Panginoong Hesus yung mga lalaking bulag na nagsisisampalataya ba kayo na magagawa ko ito? Doon lamang gumawa ang ating Panginoong Hesukristo ng himala sa mga lalaking bulag na yan, na ito. Kaya mga kapatid, ang Diyos kumikilos siya, depende sa kung gaano kalaki ang ating pananampalataya. Kung gaano kalaki, kung gaano kaliit. Mga kapatid, ibig sabihin, nakadepende ang Diyos, Brother Raymar, Angelo, kung gaano o kung ano ang ating pananampalataya. Kaya kapag ang isang tao nananalangin sa Diyos, tumatawag sa Diyos pero walang pananampalataya sa Diyos, mga kapatid, amen, walang saysay yung ating pagtawag sa Diyos. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi ng Panginoon na nagsisampalataya baga kayo. O kaya naman, ikaw kapatid at kaibigan ngayon, nananampalataya ka ba na yung karamdaman mo ay kayang pagalingin ng Panginoon? Nananampalataya ka ba kapatid at kaibigan na yung problema mo ay kayang bigyan ng solusyon ng Panginoon? Nananampalataya ka ba, amen, kapatid at kaibigan, na yung problema mo, yung pagsubok na pinagdadaanan mo ay kayang solusyonan at kayang tugunin ng ating Panginoong Hesukristo? Mga kapatid, amen, kikilos ang Panginoon according to our faith, ayon sa ating pananampalataya sa Diyos. Nananampalataya ka ba na yung karamdaman na matagal mo nang iniinda, matagal mo nang daladala, nananampalataya ka ba ngayon, kapatid at kaibigan, na kaya niyang pagalingin ng ating Panginoong Hesukristo? Nananampalataya ka ba, amen, na yung magulumong tahanan, magulumong pamilya ay kayang bigyan ng Panginoon ng kapayapaan? Hallelujah. Nananampalataya ka ba, amen, praise God, na yung sitwasyon mo ngayon, amen, yung pinagdadaanan mo ngayon ay kayang solusyonan ng ating Panginoong Hesukristo? God will act according to your faith, kapatid at kaibigan. Amen. Ang trabaho ni pastor, ipangaral ang salita ng Panginoon. Ang trabaho naman natin, manampalataya at sumunod sa mga pinag-uutos ng Panginoon. Amen. Ako naniniwala ako, mga kapatid, na kapag ang isang tao mayroong matibay at malalim na pananampalataya sa Diyos, magagawa ng Diyos yung kanyang kahilingan. Mark chapter 11 verse 22, 24, pakinggan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ngunit sinasabi ko sa inyo na higit na mapagpapaumanhinan ang Tiro at Sidon sa araw ng paghuhukom kaysa sa inyo. Brother Raymar, Mark chapter 11. Sorry. Mark chapter 11 verse 22 hanggang 24. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, magkakaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyari ang sinabi niya ay kakamtin niya yaon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Purihin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, napakaganda ng pangako ng Panginoong ito, mga kapatid. Amen. Sabi ng Panginoon, kung katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat. Hindi ito literal, mga kapatid, na pupunta ka sa isang bundok
O tatawagin mo yung bundok na yan at ipalilipat mo. Sasabihin mo yan sa Mount Mayon, lumipat ka doon sa Naga. Hindi po ganun kaliteral ito mga kapatid. Kundi itong mga bundok na ito po ay sumisimbolo sa ating mga gabundok na problema, gabundok na pagsubok mga kapatid na atin pong mga kinakaharap ngayon. Iba-iba man ang ating mga pagsubok, problemang kinakaharap. Pero naniniwala ako, isa lang ang Diyos na ating higit na kailangan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi ng Panginoon mga kapatid, Amen, praise God, kung hindi tayo mag-alinlangan, Amen, manampalataya lamang tayo, mangyayari ang ating sinabi mga kapatid. Makakamit natin kung anuman ang ating minimiti. Basta't ito po ay nasa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kalaban ng pananampalataya, walang iba kundi pag-aalinlangan, pagdududa, at pagkatakot. Yun po na tatlong na yan po ang tatlong bagay na inihahasik ng dyablo sa mga tao. Para ang tao, mga kapatid, ay mawala ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya may mga tao, mga kapatid, na hindi makaalis sa problema dahil takot sila o kaya may kinakatakutan sila. Kaya may mga tao, mga kapatid, na hindi makaalis sa problema o hindi malagpasan ang problema at pagsubok dahil sa nandyan yung kanilang pag-aalinlangan, nandyan yung kanilang pagkatakot, mga kapatid, nandyan yung kanilang pagdududa sa kapangyarihan ng Panginoon. Mga kapatid, kaya nga mayroong Biblia, dito po nakasaad kung ano ang mga nangyari, kung ano mga kapatid, amen, yung mga naging resulta ng mga tao, amen, na sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo kagaya ng mga lalaking bulag na ito, na hindi lang sila basta tumawag, kumbaga yung kanilang paglapit sa Panginoong Hesus, hindi sila napahiya. Yung kanilang paglapit sa Panginoong Hesus, mga kapatid, hindi sila napahiya. At hindi sila pinahiya ng Panginoon. Dahil yung kanilang paglapit, yun po ay resulta ng kanilang pananampalataya na magagawa ng Panginoong Hesus na sila po ay bigyan ng paningin, mga kapatid. Ganon din po ang mangyayari sa atin. Praise God. Kaya bubuksan ng Diyos ang mga sarado at natutulog nating pananampalataya at pagtitiwala kung tatanggalin natin ang ating mga pag-aalinlangan at mga pagdududa sa ating mga buhay, sa ating puso at isip, mga kapatid. Kung sisimulan natin na alisin ang ating mga pagdududa, ang ating mga pag-aalinlangan, bubuksan ng Diyos ang natutulog nating pananampalataya at ang sarado nating mga pagtitiwala sa Panginoon. In the book of Matthew chapter 9 verse 30, pakinggan natin ang sinasabi ng kasulatan. At nangadilat ang kanilang mga mata at mahigpit na ipinagbili ni Jesus sa kanila na sinasabi, ingatan ninyong sinumay huwag makaalam nito. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Nung matapos na, mga kapatid, na sinabi ng Panginoon, nananampalataya baga kayo? Sabi ng mga lalaking bulag, oo, Panginoon. Pagkatapos nito, mga kapatid, nangadilat ang kanilang mga mata. Amen. Kaya kapag inalis natin yung ating mga pagdududa sa salita ng Panginoon, sa mga pangako ng Panginoon, alisin na kung aalisin natin, mga kapatid, yung ating mga takot, kung aalisin natin yung ating mga takot na kung aalisin natin ang ating takot na baka kung anong sasabihin ng ibang mga tao sa ating paglapit sa Diyos, sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen. Doon magsisimula ang milagro ng Diyos sa buhay natin. Kaya sa mga kababayan natin, mga kapatid, kung nais nyo pong makaranas ng milagro mula sa ating Panginoong Jesucristo, simulan natin na humakbang sa pananampalataya. Kasabay ng pagtanggal natin ng ating mga pagdududa sa ating mga puso at isipan, kaya ng Diyos na tayo ay paghimalaan
mga kapatid. Madidilat yung ating mga mata, spiritual na mga mata, na binulag ni Satanas dahil sa mga kayamanan at dahil sa mga kapalaluan at dahil, mga kapatid, sa mga gawa ni Satanas. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ayon sa iyong pananampalataya, ang Diyos ay gagawa, mga kapatid. According to your faith, be it unto you, mga kapatid. Amen. Kaya ng Diyos patunayan sa atin sa mga oras na ito kung ikaw po ay mayroong pananampalataya. Hindi po ako, mga kapatid, ang magpapagaling sa inyo. Hindi po kami ang magbibigay sa inyo ng mga pagpapala. Hindi po kami ang magbibigay sa inyo ng kaligtasan. Ang tanging trabaho lamang po namin, mga kapatid, ay ipangaral ang katotohanan. Na ang katotohanan na yan, mga kapatid at mga kaibigan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Balikan natin, mga kapatid, ang Matthew chapter 9 verse 29 to 30. Pakinggan natin, mga kapatid, ang sinasabi ng banal na kasulatan. Nang magkagayoy kanyang hinipo ang mga mata nila na sinasabi, alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo. At nangadilat ang kanilang mga mata at mahigpit na ipinagbili ni Jesus sa kanila na sinasabi, ingatan ninyong sino may huwag makalam nito. Amen. Ang sabi dito ng banal na kasulatan, nang magkagayoy, kanyang hinipo ang mga mata nila. Alin po yung bulag doon? Alin yung nangangailangan ng kagalingan? Walang iba kundi yung mga mata ng lalaking bulag. At yung hinipo ng Panginoon, walang iba kundi yung mata, yung mga mata ng mga bulag. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung ano ang specific mong pangangailangan, kung ikaw ay mayroong pananampalataya, yun ang tutugunin ng ating Panginoon. Mga kapatid, huwag mong isipin na masyado kang makasalanan, baka hindi ka natanggapin ng Diyos. Hindi po ganoon ang ating Panginoong Jesucristo. Sa katunayan, ang sabi ng Book of Isaiah, chapter 1, verse 18, mga kapatid, magsiparito kayo ngayon. Verse 1, kung hindi ako nagkamali, mga kapatid, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, mga kapatid. At ang sabi ng Matthew chapter 11, verse 28, magsiparito kayo ngayon, kayong lahat na nangabibigatang luba, mga kapatid, at kayo'y aking papagpapahingahin. So, ang Panginoong Hesus ay nagpapaanyaya sa atin. Amen. Hindi po ang Diyos ang lalapit sa atin. Tayo po ang lalapit sa Diyos sapagkat tayo po ang may pangangailangan sa Diyos. Amen. Kaya sa ating paglapit sa Diyos, mga kapatid, siguraduhin natin na ito po ay resulta ng ating pananampalataya. Amen. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid, sa kabila ng ating mga pagtalikod sa Kanya, sa kabila ng ating mga kakulangan, amen, at kasalanan sa Diyos. But still, amen, nandyan pa rin ang Panginoon upang tayo'y Kanyang tanggapin. Yun ang kagandahan sa Diyos. Yun ang kagandahan sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa Kanyang biyaya at habag, nandyan pa rin siya. Handa na tayong tanggapin. Anumang oras, tayong lalapit sa Kanya. Kaya kapatid at kaibigan, wala tayong mapapala sa ating paglayo sa Diyos. Wala tayong mapapala dyan, mga kapatid. Kung ikaw man ay nagkulang, kung ikaw man ay nagkasala sa harapan ng Panginoon, hindi paglayo ang solusyon. Hindi paglayo ang tamang solusyon. Ang tamang solusyon, walang iba kundi yung ating paglapit sa Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. Ako, minsan na akong tumalikod sa paglilingkod sa Diyos. At sa pagtalikod ko sa paglilingkod sa Diyos, isa lang ang napatunayan ko, Brother Rimar, wala tayong mapapala kung tayo ay tatalikod at lalayo sa Diyos. Sinabi na yan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Mga kapatid, amen. Ang nakakalungkot kasi na katotohanan, mga kapatid, ganito. Kung kailan ang tao ay maraming pagkukulang at kasalanan sa Diyos, saka sila lalayo sa Diyos. Dahil iniisip nila na baka hindi na sila tatanggapin ng Diyos.
Mga kapatid, dinadaya tayo ng ating mga kaisipan at puso. Hindi po ganoon. Yun katotoo. Sapagat ang katotohanan, kaya tayong tanggapin ng Panginoon at handa tayong tanggapin ng Diyos, mga kapatid, gaano mang kalaki ng ating pagkakasala sa Diyos. Basta't wag lang natin alisin yung ating pananampalataya sa Diyos. Kung kailan may problema, saka hindi magsisimba. Kung kailan may pagsubok, may karamdaman, may kagipitan at may kawalan, saka hindi magsisimba. Kung kailan nakakaranas ng panghihina, hindi magsisimba. Dahil lang sinasabi nila, nanghihina ako, kaya hindi muna ako magsisimba. May pagsubok ako, kaya hindi muna ako maglilingkod. May problema ako, kaya hindi muna ako lalapit sa Diyos. Ayusin ko muna ang problema ko, ayusin ko muna ang kahinaan ko, ayusin ko muna ang sarili ko. Mga kapatid, ang ganong sitwasyon at ang ganong filosofiya, ang ganong rason, yan po ay rason ng mga taong mataas ang pride. Mga kapatid, pag may problema tayo, amen, hindi natin yan masusolusyonan sa ganang sarili natin. Pag tayo ay nanghihina, hindi natin kayang lumakas kung wala ang Diyos, kung hindi tayo lalapit sa Diyos. Mga kapatid, kung tayo ay may kahinaan, hindi solusyon at hindi marapat isipin natin, mga kapatid, na ayusin ko muna ang sarili ko para bago ako lumapit sa Diyos kasi nakakahiya sa Diyos. Mga kapatid, si Kristo ang mag-aayos ng buhay natin. Hindi tayo. Hindi tayo. Kasi nga, bakit pastor hindi tayo? Kasi hindi mo kaya sa sarili mo. Sinabi na yan ng Panginoong Hesus, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Without God, without Jesus, mga kapatid at mga kaibigan, we are nothing. Kaya alisin na natin, mga kapatid, sa puso at isip natin na kapag nanghina ka, hindi ka maglilingkod, hindi ka magsisimba. Kapag nagkasala ka, hindi ka magsisimba. Kapag nanghina ka, nagkasala ka, dapat nga magsimba. Dahil yun ang tanging paraan para tanggapin ka muli ng Panginoon. Kagaya ng mga lalaking bulag na ito. Hindi naman naalis, Brad Angelo, hindi man nila napagaling yung kanilang sariling mga mata. Kailan lang gumaling yung kanilang paningin, mga kapatid? Nung sila po ay lumapit kay Kristo. Kaya ganun din tayo, mga kapatid. Kung tayo ay nanghihina, hindi mo mapapagaling ang sarili mo sa kahinaan mo. Lumapit ka sa Panginoon. Kung ikaw ay nakakaranas ng panglulupaypay, kung ikaw ay may pagsubok, may karamdaman, may kagipitan, may kawalan, hindi paglayo ang solusyon. Lumapit tayo sa Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Lumuhod ka, manalangin ka, humihi ka ng tawad sa Panginoon, magpakumbaba tayo sa Diyos. Kaya yung mga tao, mga kapatid, na nagsasabi na, Pastor, ayusin ko muna ang sarili ko bago ako maglingkod. Yun yung mga tao na walang pagpapakumbaba sa Diyos. Kasi iniisip nila na kaya nilang ayusin ang kanilang sariling problema. Pero ang realidad at ang katotohanan, hindi mo kaya. Kaya anong mangyayari kapag pilit mong solusyonan ang sarili mong problema? Mamamalayan mo na lang, malayo ka na sa Diyos. Yun yung taktika ni Satanas, mga kapatid, sa tao. Ang ginagawa kasi ni Satanas ganito, mga kapatid. Tutuksohin ka. Dadayain ka. Ngayon, pag kumagat ka sa tukso niya, kumagat ka sa daya niya, ang susunod niyang gagawin sa'yo, susumbatan ka. Para hindi ka na lumapit sa Diyos. Hindi mo magawang lumapit sa Diyos. Kapag tinukso ka, tapos kinagat mo ang tukso ni Satanas, anong sasabihin sa inyo ni Satanas? Yan ba yung Kristiyano? Namumuhay sa kasalanan? Yan ba yung, kumbaga, sasabihin ni Satanas, tatanggapin ka pa ba ng Diyos kapag sa dami ng kasalanan ginawa mo? Kaya ka pa ba kayang tanggapin? Yan yung mga panlilin lang ni Satanas. Pero mga kapatid, huwag tayong panilang kay Satanas. Dahil ang katotohanan, may Diyos na totoong nagmamalasakit sa atin. May Diyos na handa tayong tanggapin. At may Diyos walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na kaya tayong, mga kapatid, yakapin at tanggapin anuman ang ating mga pagkukulang. Romans chapter 1 verse 17, pakinggan natin.
ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. The just shall live by faith. The just shall live by faith. Dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag. Yung katwiran ng Diyos, Brother Raymar, ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ibig sabihin, mga kapatid, wala tayong higit na kailangan, mga kapatid, para mahayag ang katwiran ng Diyos sa ating buhay. Upang mahayag ang katwiran ng Diyos sa buhay ng tao, wala tayong pwedeng gawin. Wala tayong ibang gagawin, mga kapatid, kundi pairalin natin yung ating pananampalataya sa Diyos. Hallelujah, mga kapatid. Amen. Kaya kung nais natin na mahayag yung katwiran ng Diyos sa buhay natin, pananampalataya ang higit na kailangan natin sa paglapit natin sa Diyos. Kaya hindi nahahayag yung katwiran ng Diyos sa buhay ng tao dahil sa ang tao ay kulang sa pananampalataya at walang pananampalataya. Kaya ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, pairalin natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Because the just shall live by faith. Ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano man ang ating maging sitwasyon, ano man ang ating pagdaanan, faith, mga kapatid, ang kailangan umiral sa atin. That's all for today, mga kapatid, ang atin pong may paglilingkod sapagkat umabot na po tayo sa takdang oras ng ating pagtatapos. Mga kapatid at mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay lahat. Tayo ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, Panginoong Hesus, sa napakagandang pagtatalakay na kung saan kami po ay yung pinaalalahanan na ang katwiran mo ay mahayag lang sa aming mga buhay kung kami po ay mabuhay sa pananampalataya. Sapagkat pananampalataya, Panginoon, ang siyang hinahanap mo sa bawat taong lumalapit sa iyo. Panginoon, dagdagan mo po ang pananampalataya ng aming mga radio listeners, ng aming mga FB viewers. Dagdagan mo po ang kanilang pananampalataya, ang kanilang mga pagtitiwala sa iyo. Sapagkat sinabi mo sa iyong banal na salita na kung kami ay magkaroon ng pananampalataya, mga kapatid, Panginoon, patuloy ka pong kumilos sapagkat ang pananampalataya na ito na meron kami, ito po, amen, ang iyong tinitingnan at dito ka nakadepende sa iyong gawa sa bawat isa sa amin. To God be the glory. Pagpalain mo ang aming mga kababayan, ang aming mga radio listeners, FB viewers, anuman po ang kanilang mga sitwasyon, anuman po ang kanilang mga kalagayan ngayon, Panginoon, according to their faith, Lord, be it unto them, Lord. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid at mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Amen. Hanggang dyan lamang po ang atin pong may paglilingkod sa lahat mga radio listeners natin. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sister Josephine Isebes, Sister Beth Angeles, Sister Panchan, Sister Regine Chuji, at sa lahat ng atin pong mga FB viewers sa New Gen FM Radio Facebook page, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hindi ko na po kayo maisa-isa dahil limitado na po ang atin pong oras. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog. Sa pangalan po ng atin pong Pastor Randy Rosari. Ito po ang aking contact number, 0951-007-1231. 0951-007-1231. Lagi po nating tandaan, mga kapatid, huwag na huwag nating kakalimutan. The just shall live by faith. Tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa, mga kapatid at mga kaibigan. God bless everyone, mga kapatid. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo
sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa Newgen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang buhay na pag-asa. Broadcasting from Bulan, Sorsogon. Broadcasting my generation, your generation, new generation.